Mayor Sebastian Baste Duterte! Magandang. Akala ko tatapusin pa yung kanta eh. I love you, Mayor! Sige, upo lang kayo. Relax lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Debot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Libiste, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jamie Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Tony Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And kung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, wala, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, yung alam nyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga-Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun, di bukas patay na kami, kung takutin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawatan na! Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya noong 2022, kasama na yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip, may ganun din pala kagago yung tao na yan. Siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste, nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung
yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's initiative. Parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, nasipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, kung patay problema na po ni. Then nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililigo doon, pinakita naman namin lahat sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon.